Bumalo na sa mahigit 20,000 Pilipino ang namatay dahil sa lung cancer. Ayon yan sa World Health Organization. Yan ang ulat ni Bien Manalo. 16 na taong gulang pa lang ang tricycle driver na si Arnel Pongyana nang magsimulang manigarilyo. Aminado siya na araw-araw ang kanyang pagyoyosi, 400 piso ang kanyang nagagastos kada araw sa yosi na sapat na aniya na pambili ng pagkain para sa hapunan ng kanyang pamilya. Hanggang noong 2023, karamdam siya ng matinding pag-ubo at hirap sa paghinga dahilan para itigil na niya ang paninigarilyo. Natakot siya na baka humantong ito sa lung cancer. Diba ang pag-yosi, nakikita ko sana iba nagka-cancer, ganun. Yun po kaya tinigil ko po. Sa pong dahilan, dahil pamahala-pahala ng UC, tapos parang inisip ko rin na sayang na rin yung panggastos ko, ko lang sa mga anak ko. Ang bili ko na lang pagkain, ganun po. Malaking bagay din na huminto ako sa pag-UC. Sa huling tala ng Global Cancer Observatory ng WHO, pumalo na sa mahigit 20,000 Pilipino ang nasawi dahil sa lung cancer. Pabata rin ng pabata ang tinatamaan nito. Ang lung cancer ang nangungunang uri ng cancer na nagiging dahilan ng pagkasawi ng mga Pilipino. Noong 2022, mahigit 23,000 ang naitalang bagong kaso ng mga nagkaroon ng lung cancer sa Pilipinas o katumbas ng 12.6% ayon yan sa World Health Organization. At karamihan sa mga tinamaan ay pawang mga lalaki na umabot sa mahigit 16,000 o katumbas yan ng 20% ng kabuuang kaso. Ayon sa oncologist na si Dr. Herdy Glorian C. Luna ng Philippine Cancer Society, maaring pangkaraniwang ubo at respiratory illnesses lang sa una ang mararamdamang sintomas, kaya huli na nalalaman na may lung cancer na pala sila. Sabi pa ni Dr. Luna, maaari namang maagapan ang paglala ng sakit kung agad nasasailalim sa early detection at screening, lalo na ang mga naninigarilyo at exposed sa second-hand at third-hand smoke. It's harder to detect kasi regular cough, colds, it takes a while to detect yung bukol inside. So you need additional testing like scans. And we need to prioritize prevention because risk factors are all around us. Ang paninigarilyo o first-hand smoking ang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng lung cancer. Nariyan din ang third-hand smoke kung saan nalalanghap ang usok ng sigarilyo at vape. Kasama rin ang air pollution. Kabilang rin sa risk factors sa pagkakaroon ng lung cancer ang family history at maging ang edad at ang matagal na pagkakababad sa mga lasong kemikal sa mga lugar paggawa. Kaya hinihikayat ang mga kumpanya at establishmento na magkaroon ng early screening programa. Teach our young generation to make it normal, to avoid smoking, to stop smoking. We really need to act now. That's the campaign of the Philippine Cancer Society, to act now. Samantala, isinama na rin ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa kanilang yakap o Yaman sa Kalusugan programa ang konsultasyon at cancer screening tests. Kabilang na rito ang lung cancer na nagsusulong ng prevention at early disease detection. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.